Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito yung sinabi kanina ni bagong speaker, Boji D. Sabi niya, under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. No rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Committee for Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people, sabi po ni bagong speaker, Boji D. Siyempre, yung mga anti-Marcos, anti-Romualdez, mga DDS, hindi man maniniwala kayo sa sinasabi ni bagong speaker D. Kasi ang gusto ninyo, Marcos resign. O diba? Ang gusto ninyo, si Pulong ang maging speaker siguro. Na hindi man po maaari. Kung sino yung nasa poder, may karapatang pumili ng kaalyado niya. Di ba po, mga kababayan? Hindi ang gusto ninyo, siguraduhin ninyo na mananalo si Sara sa 2028. Iyan kung makakandidato pa. Diba? Pag nakaupo si Sara, pili kayo ng gusto ninyong mga liporis din. Ganyan din. Ganyan po ang reality. Weather lang. Diba? Kung sino nasa poder, karapatan nila na maglagay ng mga tao nila. Talangan man tao ninyo. Tama po? Ito yung speech niya. Mga kababayan, pakinggan natin. Ladies and gentlemen, the Speaker of the House of Representatives, Faustino Boji D. III, will now address the body. Honorable members of this august chamber, the 20th Congress, mga kababayan, magandang hapon sa ating buong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mamabatas na House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang speaker. Hindi ko po ito inaasahan. Matapos ang ilang dekadang paninilbihan bilang lingkod bayan mula pa kabataang barangay hanggang gobernador ng Isabela, inakala ko na ang susunod na yugto ng aking buhay ay para sa aking pamilya. Ngunit, ibang daan ang inilatag ng ating Panginoon. Dinala niya po ako muli dito sa Kongreso upang mas higit pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako. Meron po akong pangamba sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po, ubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkanga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap po ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na bigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Ako po ay kaisa
ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from ability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Kung maaaring maging puno ito ng panganib, dahil sa mga maaaring matapakan, sinusugal ko ang aking pangalan na matagal ko pong pinagpaguran. Yayakapin ko ang sakripisyong ito nang maibsan ang mas mabigat na sakripisyong kinakaharap ng ating mga kababayan. Malinaw sa akin na higit matimbang ang aking pananagutang itaguyod ng ating saligang batas at unahin ang kapakanan ng mas nakakarami. Hindi ko hayaan ang sino man na membro dito sa 20th Congress na gamitin ang Kongreso para sa kanyang personal na interes. Panahon na nang ituon natin ang ating paningin sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Sila ang rason kung bakit tayo naririto. Huwag sana po natin kalimutan yan. Sila ang unahin natin bago ang pangsariling kapakanan. Kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong na mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig at kung meron mang mga pangalang nabanggit sa mga pagdinig na ito, may mga tamang forum para sila ay makapagpaliwanag. Tayo po ay magiging transparent at accountable sa ating mga gawain. Kung kinakailangan magpag-ugnayan sa mga naglalabas ng saloobin, ako po mismo ang haharap para makipag-usap. Makikinig po kami sa daing ng ating mga mamamayan. Makikinig po kami sa inyong mga boses. Ito lang ang paraan para lumabas ang pawang katotohanan at dito lang masisimulang matanggal ang agam-agam ng ating mga kababayan. Sa mga kasamahan ko sa Kongreso, magtatagumpay lamang po tayo kung tayo magkakaisa upang makamit ang hangaring ito. Buo po ang aking paniniwala na mas nakakarami sa ating mga kasamahan ang nangangarap at handang magtrabaho ng tapat para mapabuti ang ating bansa. Hindi magagawa itong na nag-iisa. Kailangan ko po kayo. Kailangan po natin ang bawat isa. Kaya kukunin ko itong pagkakataon na to na ipabot sa ang ating pong pasasalamat sa dating speaker sa kanyang bukas palad na pakikipagtulungan para maisakatuparan ang isang maayos na transisyon at natatanging hangarin na ito. Sa tulong ninyo, sisiguraduhin natin na ang bawat sentimo ng paglalaanan ng budget sa bawat departamento ay tutugma sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Pagtutulungan nating makapagpasa ng isang maayos at malinis na budget na mailalaan lamang tama sa mga programa para sa ating taong bayan. May mga hakbang nang ginawa upang gawing mas bukas ang proseso ng pagpasa
ng budget at mas paigtingin pa natin ito. Ako ay handang makinig sa iba't iba nating tinig upang higit ng makaunawa. Nakahanda po ang aking bisig na makipagtulungan kanino man alang-alang sa ating bansa. Mula noon hanggang ngayon, ako po ay walang pinipiling kulay. Lahat ay mahalaga. Lahat ay may maaaring maiambag upang magampanan ang ating mandato bilang kinatawan ng ating pong mga mamamayan. Sa ating pong mga kababayan, hinihiling ko po na magpatuloy tayong magmatsyag at magbantay. Tanging kayo lamang po ang makakapagsabi at makakapagpasya kung dapat bang ibigay ninyo muli ang tiwala sa amin. Kayo ang magiging bahagi ng reforma para masiguro natin sa darating na mga araw ang kapakanan ng taong bayan ang mauuna. Ngayon na po ang oras, hindi bukas, hindi sa susunod na mga araw. Sama-sama tayong babangon, sama-sama tayong kumilos, sama-sama tayong maglingkod. Hindi magiging madali ang ating tatalakayin. Alam kong magiging mahirap para sa ating lahat. Pero gaano man kahirap, kung ito naman ang nararapat, kung ito naman ang tama, ito ang kailangan nating gawin at pagtulungan. Sa bagong kongreso, ipaparamdam po natin ang tunay na malasakit. Ipapamalas natin ang tunay na paglilingkod na nakatutok ng buo para sa pag-angat ng buhay ng sambayanang Pilipino. Walang ibang agenda, walang ibang interes. Kapakanan ng Pilipino ang simula, gitna at dulo at wala ng iba. Ng ito, hindi tayo hatulan sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa. Hindi tayo husgahan sa ating mga pangako, kundi sa ating pagtupad. Kaya inihahakayat ko ang bawat isa na sama-sama nating isulong ang isang bagong Pilipinas na matatag, marangal at nagkakaisa. Muli, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. So yan mga kababayan, yung naging speech ng bagong speaker, ibigay ko pa rin sa inyo yung naging mensahe, pamamaalam ni Martin Romualdez. Yan si Martin. Standing ovation ng mga tao, mga congressmen, kailang di marinig yung palakpak nila. Malayo sa microphone. Masigabong palakpakan. Mga minamahal kong kasamahan sa malaking kapulungan, mahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Isang kongresong bukas, tapat, at tunay na naglilingkod.
Yet leadership also demands that we confront the trials of the present. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. To the Filipino people, never lose faith in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it, a humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Magdamo nga salamat, ayong nga tanan. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan. Mabuhay ang Pilipinas. Standing ovation, mga congressmen, mataas pa rin yung respeto kay Martin Romualdez, mga kababayan. And in fact, ang in-endorse niya na susunod na speaker, nakakuha ng landslide votes, mga kababayan.